Sa isang mundong kontrolado ng ilaw, kamera at kasikatan, may isang bituin na biglang sumiklab, kumislap ng matindi at pagkatapos ay tila biglang naglaho. Siya ang prinsesa mula sa Masbate, si Kisses Delavigne. Ngunit sa kanyang pagkawala sa spotlight, nagsimulang umalingaw ang mga tanong. Bakit siya lumayo? Sino ang pumigil sa kanyang pag-angat? Ano ang mga lihim na hindi kailanman naipakita sa entablado? Nasaan na si Kisses? Isang kwento ng tagumpay, isang kwento ng pagkawala, at isang kwento ng mga misteryong hanggang ngayon ay walang kasagutan. Anong mga sekreto ang nakatago sa likod ng kanyang ngiti? Isinilang noong May 1, 1999 sa Masbate, isang simpleng probinsyana ang unti-unting naging simbolo ng pangarap, pag-asa at inspirasyon para sa maraming Pilipino. Siya ay si Kirsten Daniel Tan Delavigne, na mas kilala ng lahat bilang Kisses Delavigne. Sa kanyang murang edad, nakilala siya hindi lamang sa kanyang kagandahan, kundi sa kanyang tapang at determinasyon na abutin ang kanyang mga pangarap. Unang nasilayan ng publiko si Kisses noong 2016 nang sumali siya sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Sa loob ng bahay ni Kuya, ipinakita niya ang kanyang totoong pagkatao. Masayahin, palaban at puno ng pagmamahal sa pamilya. Dito nagsimula ang kanyang pag-usbong bilang isa sa mga pinakaminahal na housemates, dahilan upang siya ay tuluyang umangat at maging second placer sa kompetisyon. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Mula sa matinding kompetisyon hanggang sa matinding intriga, kinailangan niyang patunayan na higit pa siya sa isang simpleng probinsyana princess. At sa bawat hamon, isang bagay ang malinaw: hindi siya sumuko. Paglabas mula sa bahay ni Kuya, agad siyang niyakap ng publiko. Sumubok siya sa larangan ng musika, pelikula at telebisyon. Ang kanyang unang album ay nagkaroon ng malakas na suporta mula sa mga fans. Sa bawat entablado na kanyang tinatapakan, ramdam ang sigaw at pagmamahal ng kanyang mga taga-suporta. Sa isang payak na tahanan sa Masbate, isinilang si Kisses. Bukod sa kanyang dugong Pilipino, siya rin ay may lahing Chino. Anak siya ni Gilbert at Carrie Delavigne, subalit ang kanyang nakatatandang kapatid na si Kathleen Grace Ray ay pumanaw dahil sa pagiging premature nito. Ngunit bago pa man siya maging bahagi ng showbiz, dumaan na siya sa mga matitinding pagsubok. Sa edad na 6 na taon, na-diagnose si Kisses ng viral encephalitis, isang malubhang karamdaman na maaring magbunsod ng kapansanan o kamatayan. Ngunit siya ay nakaligtas, kaya naman tinawag siya ng kanyang ina bilang isang miracle baby. Mula sa 8 pagbubuntis ng kanyang ina, si Kisses lamang ang nakaligtas. Lumaki si Kisses sa Masbate, kung saan ang kanyang pamilya ay kilala sa mundo ng pagninegosyo. Isang wholesale trading enterprise na nagbebenta ng mga produktong pang-agrikultura at iba pang kalakal ang kanilang family business. Bata pa lamang siya
tinuruan na siyang tumulong sa negosyo. Sa edad na 6, tinutukan na niya ang pagbibilang ng pera para sa pamilya. At sa edad na 12, nagpapasok na siya ng mga resibo at deposit slip. Nag-aral si Kisses sa St. Dominic Preparatory School para sa preschool. Sa San Jose Sorbito Senior Elementary School naman, nag-aral ng elementarya. At nagtapos siya ng high school sa Masbate National Comprehensive High School. Ngunit sa likod ng simple at tahimik na pamumuhay, palihim na umusbong ang kanyang pangarap. Sa kanyang pag-aaral, nag-enroll siya sa De La Salle University upang kumuha ng kursong accountancy. Subalit naputol ito nang pumasok siya sa Pinoy Big Brother. Noong 2019, bumalik siya sa De La Salle University upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at pinili namang tahakin ang kursong Bachelor of Science in Business Administration. Isang simpleng dalaga mula sa Masbate na sa kabila ng mga pagsubok ay patuloy na pinatunayan na walang imposible para sa may pangarap. Sa kanyang inosenteng ngiti at pusong bukas sa lahat, agad siyang niyakap ng masa. Ngunit sa likod ng kasikatan, nagsimulang pumutok ang mga tanong. Bakit tila napakabilis ng kanyang pag-angat? May nagsasabing ito raw ay dahil sa tunay na kwento ng kanyang pamilya na hindi pa lubusang isinasa publiko. May mga bulong na ang kanyang tagumpay ay hindi lamang bunga ng talento, kundi ng mga taong nasa likod ng industriya na may mas malalim na interes. Bago pa man makilala bilang isa sa pinakamahal na bituin ng kanyang henerasyon, nagsimula si Kisses Delavin sa simpleng trabaho bilang print ad model para sa Natasha, isang kumpanya ng sapatos, damit at accessories. Taong 2015, unang nasilayan ang kanyang mukha sa telebisyon sa isang maikling paglabas sa teleseryeng Pangako Sa'yo. Isang maliit na papel, ngunit ito ang nagbigay daan sa mas malaking pagkakataon. Noong 2016, sa isang simpleng pag-scroll sa FB, napansin niya ang isang patalastas. Ang Pinoy Big Brother ay naghahanap ng bagong housemates. Sa lakas ng kanyang loob, sumubok siya at dito nagsimula ang kanyang pag-angat. Nang tanungin siya ni Mr. Boy Abunda kung bakit siya sumali, malinaw ang sagot ni Kisses. To prove that I am ready to become an independent woman. At pinatunayan niya ito. Sa loob ng bahay ni Kuya, minahal siya ng sambayanang Pilipino. Sa huli, itinanghal siyang runner-up, habang nanalo naman ang kanyang matalik na kaibigan sa loob ng bahay, si Maymay Entrata. Pagkatapos ng PBB, sunod-sunod ang kanyang mga proyekto. Lumabas siya sa iba't ibang programa tulad ng Minute to Win It, Family Feud, Gandang Gabi Vice, Magandang Buhay, It's Showtime, ASAP, at Rated K. Naging ka-love team niya ang kapwa housemate na si Marco Gallio at kilala sila bilang Kiss Mark. Dahil dito, magkasama silang naging mixed celebrity VJ, nagbida sa music video ni Young JV na Kulay at lumabas sa iba't ibang palabas at pelikula ng ABS-CBN. Ngunit hindi rin nagtagal matapos ang isang kontrobersyal na panayam, natapos ang kanilang tambalan. Ngunit hindi dito natapos ang pagningning ni Kisses. Noong October 2017, pumirma siya ng kontrata sa Star Music at siya ang naging unang opisyal na artist ng sub-label na Star Pop. Samantala,
Isa namang makasaysayang record ang naitala nang ma-sold out ang tickets ng kanyang album launch sa loob lamang ng 30 minutes. Higit 15,000 units ang naibenta bago pa man ang mismong paglulunsad. Sa programang ASAP, personal niyang tinanggap ang kanyang Gold at Platinum Awards mula sa PARI. Samantala, noong February 2018, itinanghal ang kanyang unang sold-out concert na pinamagatang Confidently Kisses sa Kia Theater, kung saan nakasama niya ang mga bigating guest artists. At hindi nagtagal, naging regular host din siya ng ASAP Chill Out. 2 beses siyang naging cover girl ng Mega Magazine, kabilang ang isang photoshoot na ginawa pa sa Prague, Czech Republic. Sa kanyang patuloy na pamamayagpag sa mundo ng showbiz, hindi naglaon ay naging maingay naman ang tambalan nila ng kapamilya aktor na si Donnie Pangilinan. Kilala bilang Donkeys, nagkasama sila sa pelikulang Walwal, Fantastica at sa teleseryeng Playhouse. At sa loob ng 5 magkakasunod na taon, mula 2017 hanggang 2021, kabilang siya sa top 10 most tweeted about accounts sa Pilipinas. At noong 2020, kinilala siya bilang most beautiful woman in the Philippines ng Starmometer. Hindi rin nagpahuli sa konsyerto si Kisses. Noong April 2019, ginanap ang kanyang pangalawang sold-out concert na A Life Full of Kisses. Ngunit dumating ang isang hindi inaasahang pagbabago sa kanyang karera. Noong November 2019, iniwan niya ang Star Magic at pumirma sa ilalim ng APT Entertainment at AAA Management. Simula noon, naging freelance artist siya at lumabas sa ilang programa ng GMA Network gaya ng Eat Bulaga, Mars for More, The Bubay and Tekla Show, All Out Sundays at Wawawin. Hanggang sa dumating ang pandemya. Noong December 2020, inanunsyo ni Kisses na pansamantala siyang babalik sa Masbate upang mag-focus sa kanyang pag-aaral. Isinantabi niya ang kanyang mga proyekto at lock-in tapings dahil na rin sa kagustuhan ng kanyang mga magulang na protektahan siya laban sa panganib ng pandemya. Noong May 2021, sa isang panayam kay Ricky Lo, kinumpirma niyang babalik siya sa Maynila sa oras na mas maayos at mas ligtas na ang sitwasyon kapag tuluyan nang naipatupad ang pagbabakuna. Isang simpleng dalaga na nagsimula bilang modelo, naging reality star, recording artist, concert performer at aktres. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, pinili niyang bumalik sa kanyang pinagmulan. Isang kwento ng pag-angat, tagumpay at ang matapang na desisyon na hanapin muli ang kanyang sarili. Subalit tulad ng lahat ng bituin, dumaan din siya sa mga pagsubok at pagbabago. May mga panahon ng pananahimik. May mga pagkakataong kumukupas ang spotlight. Ngunit nananatiling buo ang tiwala ng kanyang mga tagahanga. At para sa kanila, si Kisses ay hindi lamang isang artista. Isa siyang inspirasyon. Patunay na kahit simpleng tao mula sa probinsya ay kayang mangarap at marating ang bituin. Sa kanyang pagpasok sa beauty pageant world, lalo siyang minahal ng publiko. Dito, ipinakita niya hindi lamang ang kanyang ganda, kundi ang kanyang talino at puso para sa bayan. Isang patunay na ang kanyang kagandahan ay higit pa sa panlabas. Ito ay isang refleksyon ng kanyang paniniwala at pangarap para sa mas maraming tao. Lingid sa kaalaman ng iba,
Bago pa man siya makilala sa mundo ng showbiz, una nang lumantad sa entablado si Kisses Delavigne bilang isang beauty queen. Sa edad ng 3 taon pa lamang, isinabak na siya sa kanyang unang beauty pageant at mula roon, nagsimulang mahubog ang kanyang kumpiyansa at ganda. Sa katunayan, noong 2013, itinanghal siyang Miss Teen Masbate at hindi naglaon na koronahan din siya bilang Miss Masbate at Miss Kaugma noong 2016. Mga titulong nagsilbing patunay ng kanyang kakaibang presensya at karisma. Ngunit ang pinakamalaking yugto ng kanyang pageant journey ay dumating noong 2021 nang siya ay kumatawan sa kanyang probinsya bilang Miss Masbate sa prestigyosong Miss Universe Philippines 2021 na ginanap sa Bohol. Sa kabila ng matinding kompetisyon, nakapasok si Kisses sa top 10 finalists. Isang tagumpay na lalo pang nagpatibay sa kanyang pangalan. Subalit pagkatapos ng kanyang matunog na pangalan sa Pinoy Big Brother, pagkatapos ng kanyang matagumpay na album at matapos niyang pasukin ang mundo ng pageantry, bigla na lang siyang nawala sa spotlight. Ang tanong ng lahat, nasaan na si Kisses Delavigne? Maraming espekulasyon ang kumalat. Ayon sa ilan, sadyang pinatahimik ang kanyang karera. May mga nagsasabing hindi raw siya sumunod sa sistema ng showbiz. Isang sistemang mahigpit na kumukontrol sa sinong pwedeng sumikat at sinong dapat manatili sa tabi. Mayroon ding mga naniniwalang matapos ang Miss Universe Philippines 2021, pinili raw ni Kisses na lumayo dahil natuklasan niya ang ilang madidilim na lihim sa likod ng industriya. Mga lihim na kung kanyang ibubunyag, maaring ikayanig ng mundo ng entertainment. Ngunit hindi natatapos dito ang mga teorya. May mga ibang nagsasabi na siya raw ay nakatanggap ng alok mula sa ibang bansa. Isang pagkakataong mas malaki pa kaysa sa showbiz sa Pilipinas. Pero bakit hanggang ngayon walang malinaw na balita? Saan siya napunta? Bakit tila naging mailap ang kanyang presensya sa social media? Para sa ilan, simpleng desisyon lang ito ng isang dalaga na piniling unahin ang kanyang sarili. Ngunit para sa iba, isang mas malaking kwento ang nakatago sa likod ng kanyang pagkawala. Siya ba ay piniling itago ng mga taong may hawak sa industriya? O siya mismo ang kusang lumayo para paghandaan ang isang mas engrandeng pagbabalik? Ngunit sa kabila ng samot-saring haka-haka, makalipas ang mahabang pananahimik, isang balita ang ikinagulat ng marami. Iniwan pala niya pansamantala ang spotlight sa Pilipinas at tumulak patungong Estados Unidos. Doon, pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Hindi bilang artista o beauty queen, kundi bilang isang mag-aaral. Nag-aral siya ng sayaw sa prestigyosong Martha Graham School sa New York City. Isang hakbang na nagpatunay na hindi siya natatali sa iisang larangan lamang. Isang dalagang handang sumubok ng panibagong mundo. Handang iwan ang kasikatan para muling tuklasin ang sarili. Hanggang ngayon, para sa ilan, nananatiling misteryo ang kinaroroonan ni Kisses Delavigne. Ngunit isang bagay ang malinaw. Patuloy siyang hinahanap ng kanyang mga tagahanga.
at patuloy silang umaasang muling sisikat ang prinsesa mula sa Masbate. Sa likod ng lahat ng bulong at espekulasyon, sa gitna ng mga teorya ng pagkawala at pananahimik, isang katotohanan ang malinaw. Si Kisses Delavigne ay hindi basta isang bituin na kumupas. Siya ay simbolo ng bawat Pilipinong nangangarap, ng bawat kabatahang nagpupursigi at ng bawat pusong hindi sumusuko. Maaaring pansamantalang lumayo siya sa spotlight, ngunit ang kanyang kwento ay nagpapatunay na ang tunay na liwanag ay hindi kailanman nawawala. Ito'y naghihintay lamang ng tamang panahon para muling sumiklab. At kung dumating ang oras ng kanyang pagbabalik, mas matatag, mas makapangyarihan at mas maliwanag na Kisses Delavigne ang ating masisilayan. Dahil ang prinsesa mula sa Masbate ay hindi lang basta prinsesa. Siya ay patunay na walang imposible at na ang tunay na bituin kailanman ay hindi maglalaho.